So ito yung pag-uusapan natin, you know, the life of the workers and members of KOJC. So, what is, you know, ano ba talaga ang buhay ng mga workers at members ng KOJC? Are they really blessed? Are they really blessed like they said they are? Or Mang Kanor said that they are blessed. And even workers said that they are blessed. They claim to be that they are blessed. You know why? Because that's what Pacquiao been telling them, that they are blessed even though their life is cursed, because Pacquiao insert into their mind, you know, through words, na they are blessed even though they're cursed. They said they are blessed. So, ganun yung ano, yung style nila, no? So now let's talk about, you know, blessings. You know, what life of blessing means. So today, ang agenda natin, our agenda is we are going to discuss how is it like to be a member of KOJC and how is like to be a worker in KOJC. How it's like to be a pastoral for Mang Kanor. How it's like to have a family in KOJC organization. How does it like to be outside of the KOJC? And how does it like to be completely free from the bondage of the modern Pharaoh? And what is it like to be truly blessed by the real God? So yan yung ating pag-uusapan ngayon, no? Hopefully interesting yan para sa inyo. I will make it interesting, promise. But of course, you got to help me here, you know, because you know, it's not fun just to talk, you know, laging tayo lang nagsasalita. So I need you guys cooperation too, and I need your collaboration. So the life of a member. So pag tayo ay member ng KOJC po, the expectation or the projection, ang ganda ng mga buhay natin. 'Di ba? Ang ganda ng mga damit nila pag nagsiservice sila. You know, ang gaganda ng kanilang kunyari, yung kanilang mga buhay. But tingnan mo yung kanilang mga bahay. Iba ang kanilang buhay na pinapakita at iba yung kanilang bahay. You know? So, the life of a member sa loob ng organisasyon ng KOJC o the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Number one, they have broken family. Walang members doon na buo ang family nila. Why? It's not allowable. Kailangan i-break yan ni Mang Kanor. No? Yung anak nila, they are required na mag-worker o kaya yung buong family mag-worker. Tapos, pagka nag-worker na yung buong family, ano na sila? Tawag nito, maghihiwalay na yan sila. Yung mga anak, yung parents, hiwalay na, at wala ng relationship. That's the life of the member. Isa lang yan. Isa pa lang yan. Ano pa? They will be bankrupt. You know? Wala silang pera. Yung kanilang, yung halimbawa, you have benefits from your company, no? Nagtatrabaho kayo, are professional. Like me. You know, my profession tayo and we are working. Pag may mga benefits kayo, may mga bonuses, o kaya mag-retired kayo and you have retirement package. Alam nyo kung saan napupunta yan. Doon yan kay Mang Kanor. Walang natitira sa mga pamilya nila. They leave these members broke. Broken as the hell. So, ganon ang buhay ng mga members. Why? Because they have unlimited financial goals. You know, ang dami nilang mga alay-alay, mga goals na hindi ba makatarungan. Hindi makatarungan ng mga goals, na mga demand galing kay Mang Kanor. Why? Because he wants to take everything. He is like vampire ba? Na isasak talaga niya yung blood ng mga members.
Kahit sa last drop na lang na maiiwan na blood, isasak niya yan para yung mga members mag-rely sa kanya o mag-rely sa organization at mapilitang mag-worker. Kasi, anong gagawin mo kung hindi ka na makabayad ng bahay? O, kung may mortgage ka, hindi ka na makabayad ng mortgage, anong gagawin mo? E di mag-worker ka na lang kasi free naman yung yung bahay doon. Yun nga lang, sardinas kayo. O, may pagkain naman. O, yun nga lang, very limited. At kung ano lang yung ipapakain sa'yo, yun lang makakain mo at wala kang freedom. You know? So, ganyan ang buhay ng members. Tapos ano pa? I-sacrifice yung family nila para kay Mang Kanor. Oh. Anong ibig sabihin? What does it mean when you sacrifice your family? That means, yung mga needs ng family mo, halimbawa, husband ka, asawa mo nagkasakit, nagka-cancer o nagka-heart attack o ano pa, basta kayo nagkasakit, member ka ng KOJC, faithful ka financially, kasi yun ang basihan ng membership, yung financial giving mo. O, faithful ka. Ngayon, you give everything. Wala nang natitira sa'yo. Where do you go? Where do we supposed to go if you are member in the organization like this the Kingdom of Hell organ? Where do you supposed to go? Isn't that relationship supposed to be both ways? Hindi one way. Relationship, it's not supposed to be just take and take, but it's supposed to be give and take. Right? That's the normal relationship na ating ma-experience anywhere, but not in the kingdom, not in the kingdom of hell. It's different. Now, when you give everything you have as member, at yung nanay mo nagkasakit, o kaya yung asawa mo nagkasakit, and you go to the organization, at kahit sabihin mong mangungutang ka lang ng a little portion of what you have given the entire life. Alam mo kung anong response? Dapat ikaw pa ang magbigay sa gawain, hindi ka mangungutang. They will not give you any freaking dime. That's the type of life of the members sa kingdom. No. Kayong mga members, meron bang isa sa inyo na nabigyan ng tulong ni Mang Kanor? Sabi niya, ano daw, full of love daw siya, full of compassion, full of love. Meron ba isa sa inyo naka-experience ng love and compassion? Naka-experience ng gift, ng tulong from Mang Kanor or from the KOJC? Meron? Sige nga, kung meron, no, ako na magpakulong para kay Pacquiao. Oh, ako na. Kung meron, kahit isa lang. Kahit isa lang. Hindi ko kailangan ng dalawa. Example, isa lang. Oh. Sige nga, kayong mga members, meron ba? Natulungan kayo ni Pacquiao? Humingi kayo ng tulong. Nanay niyo nagkasakit. Humingi kayo ng tulong kasi lahat na lang ng kita niyo, binibigay niyo dyan eh. Di ba? Sa dami ba naman ng mga goals? Oh, meron ba? Meron bang 5 duling na tinulong sa inyo, iniabot? O kaya pinahiram ba kayo? Kahit hiram lang, kahit 5-6. Wala. 0. Ngayon, sa mga members, no, na yung mga asawa nila, kaya yung anak nila, lahat yung kanilang meron nga, maraming mga members, no, na nag-retire. May mga professions sila, may mga tawag nito, generals, majors, yung iba, mga doktor. Imagine, no, kahit medical doctor na biktima ni Pacquiao, na biktima ni Mang Kanor, grabe talaga itong demonyo ni Mang Kanor. Hindi mo talaga hindi mo mamamalayan. You cannot realize na ikaw pala ay nabudol. Kasi imagine, mga major, may mga pinag-aralan yan sila, may mga experience yan sa buhay.
Pero bakit sila nabubudol? Mga doktor, medical doctor, may ilan. Oh, they go through, they have profession, you know. Yung mga brain nila, dapat, ano yan, magaling yan mag-analyze, magaling yan mag-critical thinking. Pero bakit sila nabibiktima? Oh, di ba? Ganyan ang demonyo na na kay Mang Kanor. Hindi natin namamalayan na we are inside of the cage, we are inside of his, tawag nito, bitag. Kasi magaling ang demonyo magsalita. Tapos kung anong ini-insert sa mga isipan natin through our ears, we take it as gospel. Mas pinaniniwalaan pa natin yung words ni Pacquiao or ni Mang Kanor kaysa Bible. Hindi na tayo nagbabasa ng Bible, pinapakinggan na lang natin yung sinasabi ni Mang Kanor day in and day out, 24 hours. Kaya, hindi na natin namamalayan na yung mga brain natin, wala na, dismantle na. At anong nangyayari? We realize it's too late kasi wala na tayong dugo. We cannot move. Mag-start na naman ang panibagong buhay. How can you start a new life when you are already in your 70s? Diba? So, ganyan ang buhay ng mga members ni Mang Kanor. Ano pa? Sabi ko, one-way relationship, no? So, when you give everything to Mang Kanor, he'll give you nothing. And that is love. That is love for him. Diba? Sabi niya, puno daw siya ng pag-ibig. So that's life of the members. Now let's talk about the life of the workers. You know, workers' life of KOJC, part-time and full-time. By the way, meron silang dalawang uri ng workers, no? Part-time. Ibig sabihin ng part-time, hindi sila nag-commit nung na buong buhay, maglilingkod talaga sila. Maglilingkod sila part-timely. That means they have work outside the kingdom. But then, after work, at lahat ng mga kinikita nila, binibigay kay Mang Kanor. Yan yung part-time na workers. Now, ano yung full-time? Yung full-time, yung doon na nakatira, walang work, walang profession outside of the organization, outside of the kingdom. At doon sila 24 hours nakatira sa kanilang mga lungga, sa kanilang mga compound, you know, sa kanilang mga KLC, yung iba. So yan yung different types of workers ni Mang Kanor. So, basta wala nang Pacquiao ngayon, Mang Kanor na tayo. Kasi bagay sa kanya. Alam mo ba yung Mang Kanor? Yun yung ibig sabihin nun, kung sa binugoy pa, magbisaya muna tayo ng saglit, ha? Kasi, ang sarap talaga i-express when you're speaking in your own language, by your native language. No? Pagka, ang ibig sabihin ng Mang Kanor, sige, Englishin na lang natin para masaya. It's an old buffalo eating young grass. Ganun yun. Si Mang Kanor. So, yan yung yan yung meaning. Kaya, ganun na lang ang tawag natin. He is an old buffalo, but he's eating young grass. Okay? So, the life of the workers, they are in bondage. And why they are in bondage? Because they cannot make their own decisions. Lahat ng gagawin nila sa buhay, kahit umutot yan sila, ipapaalam pa nila na uutot muna ako, ha? So, ganun yun. They are totally in bondage. At they are uneducated. Marami sa kanila hindi nakapag-aral, hindi nakatapos ng pag-aaral. Kasi, they are believing in the false promises ni Mang Kanor. Katulad sa akin noon, I was promised na papaaralin daw ako. Kaya iniwan ko yung aking third year high school ako noon, hindi ko pa natapos.
Kasi sabi sa akin, papaaralin daw kami, kaming dalawa ng sister ko. Yung sister ko, scholar yun sa USP. USP ng Davao, kasi matalino yun. Valedictorian yun. Since first grade. Kaya scholar siya. Anong nangyari? Sabi sa amin, si Mang Kanor daw ang magpapaaral sa amin. Naniwala naman kami. Yun, iniwan yung pag-aaral. Hindi ko natapos yung aking third year high school. So technically, I was second year high school nung pumasok kasi bumagsak ako doon sa third year. Biruin mo ba naman? 3 buwan ka nawala. 3 buwan ka nawala kasi you are one of the money-making machines ni Mang Kanor. Anong mangyayari pagbalik mo sa school mo? Puro atsa, buti na lang sana kung yung uniform atsa ba? Hindi may yung iba, may atsa, tapos meron pang 4, 3. Kaya, sino pa ba gusto mag-aral? Di ba? Pero anong sabi sa amin? Don't worry. Kasi yung pag-aaral, hindi na kailangan sa langit. Jesus Christ is coming. Babalik na si Jesus. Mag-glorified na tayo. Imagine, naniwala naman kami yung glorification na yan, glorification na claim na yan. My goodness, paulit-ulit na lang, recycle. Niwala kami. Anong nangyari? Kaming dalawa ng sister namin, lumayas. Nag-join. Dahil naniwala kami sa promises ni Mang Kanor. Anong nangyari ngayon? Lumabas ako, ilang taon? 25 years old. Second year pa rin yung natapos. Buti na lang, lumabas ako. Pero yung sister ko, nananatili hanggang ngayon. Hanggang ngayon, andun pa rin. Anong nangyari? Nakapag-aral ba? No. Kahit siguro step lang ng paaralan, wala. 0. Ilan pa ang may stories na ganyan? No? Na pinangakuhan ka, na papaaralin ka. Pero walang nangyari. Anong ginawa sa'yo? Ginawa kang money-making machine. Pinapatinda ka, binibigyan ka ng goal. Pag hindi ka nakakuha ng goal, binubugbog ka, pinapalo ka. At minsan, pinapa-fasting ka. Fasting ka ng ilang araw kasi hindi mo nabigay yung goal. Ganun yun. So, asa na yung promise? Wala. Tapos, pag i-follow up mo, katulad ko, pina-follow up ko yun kasi gusto ko talagang mag-aral. Anong sabi sa akin? Antayin ang kalooban ni God. Antayin daw ang kalooban ng Panginoon kung kailan ako papaaralin. Tumanda na lang ako. Kung hindi ako lumabas doon, hindi talaga ako nakapag-aral. Hindi talaga ako nakatapos ng high school. My goodness. Ilan pa yung mga workers na ganyan? Sabi ko nga sa'yo, yan si Stephanie, ang ganda-ganda. But she's only the vessel. A vessel. There's no substance in it. Ang ganda-ganda. Tingnan mo sa labas, ang ganda, pero walang substance. Why? Kasi ayaw ni Pacquiao na magka-substance yung mga workers niya. Ayaw ni Pacquiao na mag-grow yung mga workers the way it should be. Ngayon, yung mga workers at mga members, na may mga estudyante dyan sa JMC. Anong nangyayari? Pag lumabas, katulad nito, may mga nag-aral daw diyan sa GMC, ngayon na-realize ng bata na he wants to grow outside of the JMC. He wants to venture. Lumabas. Anong nangyari? Hindi nila binibigay yung transcript, you guys. It's very abusing in any fashion, in anything, in any aspect. Lahat ng pang-aabuso ay nandyan. Imagine, i-report nyo nga ito sa DepEd. Hindi nila binibigay ang mga transcript ng mga bata na nag-aral dyan. Kasi lumabas. Ganyan ka mga demonyo itong mga to. Kasi gusto nila, nahawakan nila yung tao. Kahit ayaw na sa kanila, gusto pa rin nilang hawakan.
Kaya yung JMC, report nyo nga yan sa DepEd. Tanggalan yan ng ano, ng tawag nito ng license to operate because they are not fair to people. They are not fair to their students. Tapos sabihin ano, may mga scholars daw yan si Mang Kanor. Bullshit. Ginagawa, sinasabi lang niya yan just to get the sympathy of people and make him look like he is better than what he really is. Oh. Tapos ano pa buhay ng mga workers dyan? Sacrifice day and night. Araw-araw nasa daan sila. Nagpapanggap ng mga estudyante. Nagpapanggap ng kung ano-ano, pipi at bingi. Tapos pag uwi niyan sa workers house, no? Marami pa silang gagawin. O meron pa silang devotional, meron pa silang magtatrabaho pa yan doon, work job, o kaya pag na-assign sila sa kanilang mga fundraising, sila pa yung gumagawa. Walang pahinga, day in and day out. Pero anong ginagawa ng bossing nila? Ni Mang Kanor, sitting pretty. But he's a worker. He is really a hardworking man. And he is super handsome. Ganon. Ganon ang ganon ang projection ni Mang Kanor, no? Mga broken promises na binibigay sa mga workers. Tapos, yun, they are on the street begging. Yung iba nasa jeepney. You know, let's share this video. Let's share the information. No, we have to hold these people accountable. Ito, Di ba kawawa, no? Bata yan, dapat nag-aral yan. Pero anong nangyayari? Nasa jeepney, nagbibigay ng mga sulat para manlimos, para kay Pacquiao, para kay Mang Kanor. Tingnan nyo. See, that's the life of the workers. Tapos blessed daw sila. Sabi ni Pacquiao, ang worker's life ay pinaka-blessed life you can ever imagine. Blessed ba yan? Ang tanong, blessed ba yan? Ito guys, gusto kong i-play din to sa inyo, no? Claim to have in your own is the standard of God, which is the word of God. And you measured me according to the standard, and you now are proclaiming and are teaching the world that I am a false prophet. Kasi daw tinawag daw siyang false prophet. Ano daw ang ating standard? Di ba we only have one standard, which is the Bible? The Word of God. That's the standard, Pacquiao. I mean, Mang Kanor, old buffalo eating young grass always. Di ba? So yan, ganyan ang mga promises ni Pacquiao. Tayo naman, na hindi ginagamit yung utak, nakikinig lang, tas we take it as gospel. Kaya nabubudol tayo. But the reality, ang magiging buhay doon, magiging slave ka talaga. Slavery to the max. Buti na lang, no? Buti na lang, yung mga minors daw, pinauwi na nila sa kanilang mga parents. So that's the positive thing that happened because we talk, because of this program, you know? At salamat, no, sa mga tumulong, no, mga financial help na binigay ninyo to make this happen. So marami na pong mga minors na nakauwi sa kanilang mga family, but they still have to go through, you know, the tawag nito, the unconditioning
you know, the psychology treatment kasi iba pa rin yung effect sa kanila. So thank you so much for helping me with that. We are doing God's work. So salamat talaga sa inyo.